Okay. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, VP Sara, unang impeachment, formal na pagsasampo po ng impeachment. Kanina po isinagawa, no? Una po yan kasi pwede na naman po sila magsampa. Ito po ay pinangungunahan ng Liberal Party at saka yung Akbayan, yung kay Trillanes, yung Magdalo at iba pang mga civil society members, no. So formal na po sila nag-file ng kaso laban po kay VP Sara, impeachment complaint dito po sa House of Representatives. So tuloy-tuloy na po yan. Is either, mamaya po, papaliwanag natin ng konti. Pero hindi tayo sa merit, no? Kasi hindi naman tayo abogado. Kaya lang yung process at saka doon tayo sa political side niyan. Pag-uusapan din po natin, ito po yung naganap po sa EDSA. EDSA Shrine. Ang dami po kasi nangangantyaw, no? O, asa na kayo? Wala na. Mukhang tanga lang kayo. 7 na lang kayo, yung mga ganon, no? Ako po hindi nasasaktan kasi umattend ako, ilang araw ko doon, 4? 4 na araw ba o 3 araw? Hindi, 4 yata. Kaya naramdaman ko yung hike, yung may pinakamarami at saka yung pinakakonti, naranasan ko rin. Kaya talagang tapos iba yung feeling, no? So pag-uusapan po natin yan, yung mga nagdi-dismiss na hindi tagumpay, wala naman kayong sasabihin na matino. Kaya lang baka maapektuhan kasi kaya ko gustong talakayin din 'to. Baka alam niyo 'yun, maapektuhan yung mga hindi nakarating kasi wala akong problema sa mga nakarating, eh. Yung mga nagpunta puro nung height po lalo na nung hindi pa sinasara yung EDSA Shrine. Tiwala po ako na yung iba yung naramdaman nila, no, yung pagpoprotesta doon at tinitiyak ko na uulit pa sila. Ayun, yung mga nagsabi pong bigo at hindi na uulit, yan nga po, yun po yung mga hindi naman nakarating doon. Marami pong bago, no? Hindi po pwede talaga, real talk, hindi po talaga po pwedeng ikumpara sa EDSA 1 and EDSA 2. Una, before yung EDSA 1 and EDSA 2, wala pa pong internet. Hindi ko alam yung EDSA 2 kung may internet na. Kung may internet man, hindi lahat ng tao, no? 2001, hindi ko alam kung may internet na. Hindi katulad ngayon, nasa cellphone lahat ng internet. Baka nung 2001, ang cellphone pa lang natin, yung mga Nokia pa, na pantawag at call and text lang talaga. Wala pa talaga yung internet na iPhone o yung mga cellphone natin na nakakapanood. So, isa yan, no? Isa yan sa pinakamalaking pagkakaiba. Kasi panalong-panalo, makikita nyo po yung mga viewers po ng lahat, as in lahat. Diyan lang po ako nag-viewership ng mga 100,000. Napakapangkaraniwan po, no? Tagalan mo lang yung views mo, may magkakaroon ka ng viewership na 100,000. Million nga kung kukwentahin nyo yung nanonood, eh. Million sa lahat ng vloggers, napakaraming vloggers. So ibig sabihin, iba-iba pong tutok at ito ay hindi na po kumbaga, hindi na pwedeng i-deny ng mainstream media yung nagaganap. Kasi sobrang laki. Sobrang dami ng tao na nahikayat nito, no? Kaya ako, hindi sa akin, kung ang intention mo mapabagsak yung, hindi naman ganun yung intention namin mga vlogger, eh. Ako talaga, ito po, no, nalilito po ang karamihan. Iba po yung mga organizer. Ang mga vlogger po, ang papel namin,
kami yung magbalita sa inyo ng tunay na nagaganap. Wala po kaming time para mag-edit na maipakita lang sa inyo kung ano yung mga masama o mga mabubuti lang, no? Wala po kaming time. Naka-live po eh. What you see is what you get, di ba? Kaya po eto rin, nakikita rin natin yung diferensya nung manonood ka sa mainstream media ng kaganapan sa mga katulad niyang rally, no? Okay, ako tingin ko malaking bagay yung eto bagamat hindi yung mga vlogger hindi kasama yan, hindi mga leaders, yung mga vlogger hindi po sila matatawag na nag-organize niyang EDSA Shrine na yan. Makikita po natin yung lumalaking papel, no? Lumalaki na po yung papel. Hindi na lang po mga leaders ang may mahalagang papel sa mga ganyang pagtitipon, kung hindi yung pati po kaming hindi po sa inaangat namin yung bangko namin, no? Unti-unti po kami. Unti-unti po yung mga vloggers na katulad ko, nagkakaroon talaga ng papel. Imagine ninyo hindi kasi kami kasama diyan sa mga nag-o-organize niyan. Pero natatawag ka, nagsasalita. Pag nag-edit, kasama na kami ron sa mga... Tapos si Bisdak, nag-EMC. Alam niyo yung ibig ko sabihin? Malaki yung nagiging papel ng mga vloggers sa lahat ng mga ganitong pagtitipon. At ang pinaka-importante, yung mga vloggers dahil sa kanila nanonood, no? Wala naman. Imagine niyo, wala po talaga siyang kilalang leader na nananawagan. No? Sa vloggers nyo na panood na may pagtitipon diyan, nakakaingganyo yung mga vloggers na pumunta ron. Ako personally, maraming mga nanonood sa atin. Maaring narito sila ngayon. Maraming nanonood sa atin ang nagpunta dun. No? Dahil narinig nila, nakita nila na pupunta tayo. Gusto rin nila masaksiyan, na panood nila sa mga vlog, mukhang masaya naman, makakapagbukas ka ng mga saloobin. Yun na lang eh. Yung may pagkakataon kang maibukas mo yung hinaing mo sa gobyerno. At ang maganda po nito, ang dami pong mga nagdi-discuss, marami po tayong natutunan. Sa coverage po ng mga vloggers, marami tayong natutunan na ngayon lang natin narinig. O yung iba, narinig na natin, pero dito kumbaga, natimo na talaga sa isip natin. Yung mga hinahanap na lang na pondo, di ba? Maniniwala kayo, ang gagaling ng mga nakikinig. Na-absorb na nila yung sinasabi sa program. O pati po sa mga ibang bansa, no? Ayaw lang i-recognize ng lahat. Ako kasi tahasan ko sinasabi, kung lahat may online na sabong, may online na pag-order ng pagkain, may online na serbisyo, online shopping, etc. Ito po, hindi nyo man tanggapin, basuran nyo man tong ideya na to, online po yung pag-attend sa rally. Ilan po sa inyo nakatutok sa rally? Kahit wala doon. O, di ba? Kakaiba po yun. Milyon po. Ngayon lang po nagrarally na milyon yung participants. Dahil sila, one way or another, milyon na yung inaabot ng mga live ng mga vlogger. Meski yung mga vlogger na ngayon ko lang narinig, ngayon ko lang nakita. Pag tinignan mo, ang tataas ng mga views nila, libo-libo. By that alone, tapos, yung panawagan yan, impromptu yan. Ako sa parte ko buhat lang yung tao, meron na tayo ngayong, ibig sabihin, natuto yung tao na instant response. Halimbawa, may ginawa sila. Actually, ang ginawa pa nila si
Zulaika Lopez, 'di ba? Lahat 'to nagsimula, nagpunta tayo sa veterans, tapos tumuloy tayo sa EDSA, tapos may nagpunta ng Liwasang Bonifacio dahil Bonifacio Day. Nagiging spontaneous po yung panawagan ng tao pag merong ginawa ka, yung gobyerno, automatic o saan tayo ngayon pupunta? Naghahanap yung tao eh. Naghahanap ng mga pagtitipon na ganyan. No? Halimbawa nito, pag nagsimula na yung hearing na yan, hearing ng impeachment, tsak yan. Pupuntahan na naman yung tao kung saan yung meron, kung sa batasan ba yan o kung napunta na sa Senado tsak, merong mga tao ron na mag-a-attend ng hearing. Tapos mapapanood to ng milyon-milyon na tao. No? Yung pagpoprotesta, ginawa nating viral yung pagpoprotesta. Pero siyempre kinakailangan pangarap natin yun, yung warm bodies yung makita nila eh. Kasi lagi nilang ikukumpara sa EDSA 1 at EDSA 2 eh. Hindi naman tayo ako alam ko kagad na hindi ito papunta dun eh. Hindi pa sapat eh. Pero natuturuan mo yung tao. Ang dami po, dati hirap eh. Yung si Tatay Digong, nung una siyang yung sinampahan na reklamo, konti lang eh. Ngayon, padami ng padami. Tapos may experience din yung mga nag-EDSA na hindi po kagad. Namatay si Ninoy, hindi yan kagad na nag-EDSA Revolution 1983. Di ba? O, yung EDSA Revolution 1986 eh. It took them 3 years pa. August 21 pinatay si Ninoy. 3 years pa bago magkaroon ng EDSA Revolution. Imagine niyo. Tapos susukatin nyo. Nasa proseso pa lang to. Na yung mga tao marunong na magprotesta. Mapayapa ah. Lagi natin sinasabi ito po ay protesta. At ito po ay hindi illegal dahil ito po ay ginagarantihan ng konstitusyon. O pagka nanawagan ka na ibagsak yun, medyo dun na may alanganin. Okay? Worldwide, di ba? Totoo yun. Kasi nakita ko, miski sa vlog ni Maharlika, pinipicture niya yung si Maharlika, isa sa pinaka maraming views, di ba? Pinanunood ng mga tao yung nangyayari dyan sa EDSA Shrine. O kaya lang, talagang ganun ang buhay. Ito po ay mga laban. Di ba, ang war po ay serye ng mga labanan. Nasa serye po tayo. No? EDSA serye to. Serye ng mga kilos protesta. At least sanay na yung tao ngayon na pag ginawa nyo yung Duterte, pag may ginawa kayong masama sa Duterte, punta kami ng EDSA Shrine o kaya punta kami ng Liwasang Bonifacio o kaya punta kami sa ganitong lugar. Oh. Nasasanay na yung tao na hindi nyo pwedeng yung nasasanay yung tao na gamitin yung kanyang people power, yung power of the people. Hindi po yung people power na EDSA, yung power of the people. Yun yung meron. Okay, punta na po tayo rito sa tingin ko na magiging crucial, no? Nagtataka ko na unahan yung Makabayan Black. Kasi Makabayan Black yung maingay eh. Ngayon, ano mangyayari ba doon? Pwede pa bang mag-file? Sa pagkakatanda ko nung panahon ni Gloria, ewan ko kung nabago na. Sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, nung siya yung presidente, unang taon pa lang may nagpa-file na ng impeachment kay Gloria. Kaya ang rule noon, kung hindi ako nagkakamali, sa pagkakatanda ko lang po to isang beses lang po
ang pagpa-file ng impeachment sa loob ng 1 taon. Kasi kung halimbawa natapos 'to, magpa-file na naman ng panibagong impeachment, wala na pong magagawa yung Kongreso at yung Senado kundi impeachment ng impeachment. So tatapusin nila tong process na 'to. Imagine niyo, no? Kung matutuloy yan. Kaya nga po crucial diyan makikita natin. Ang question diyan kasi etong congressman na ng Akbayan, siyempre hindi naman siya kasama doon sa mga 'di ba? Sa mga batikan na mga Quadcom, mga young guns. Hindi siya kasama doon eh. Eto si Perkit eh. Ay si Tabingay pala. Ito Tabingay, 'di ba? Hindi naman siguro nagdodroga yan. Tingin ko riyan Tabingay lang. Yung congressman na sponsor. Okay, tsaka si De Lima ang ginawang spokesperson. Si De Lima po ang ginawang spokesperson ng grupo na nag-file ng kaso. Okay, pwede ba tong kaso na to? Pwede po. Ngayon, ano pong mangyayari? O yan, dadalin po yan sa Justice Committee ng Kongreso. Titignan nila kung ito bang ay may substance. Ngiwi. O, ngiwi. May substance ba yung reklamo? Kasi kay Gloria, doon pa lang sa Committee of Justice tablado na Kaya papile na naman, next year na naman. Pag pinalusot po nila to sa Committee of Justice, magbobotahan po buong yun lahat po ng ng mga congressman. At kung hindi ako nagkakamali, dapat maka-arrive sila ng 1/3 ba? Ng lahat ng more or less 100 ang boboto bago nila dalhin sa impeachment court. Teka, para lang sigurado tayo kung ilan po yung boboto. Baka alam nyo na, sabihin nyo na lang. Okay. How many percent? Yung ba tamang tanong? How many percent of congressman needed to impeach? One-third. Tama tayo. One-third of House member. Okay. One-third po. So, more or less, mahigit 100 yan. Okay. Pero, pwede nga hindi umabot yan sa plenary. Pwedeng tablahin yan dito pa lang sabihin, walang sustansya ang inyong walang sustansya ang inyong ano po yung nabanggit ni De Lima? Tignan nyo yung mga nabanggit ni De Lima. Una, hindi maipaliwanag na yung ginastos sa confidential fund. Imaginein po ninyo, hindi raw maliwanag yung pagkagastos sa confidential fund. Kaya yan, durug-durug yan Kung yun po ang basehan nila, yung paggasto sa confidential fund, hindi po uubre yan kasi confidential nga Bakit? Paano, in the first place, paano nyo nalaman na mali yung pagkakagastos? Sinabi ba sa inyo kung paano ginastos? Okay, ikalawa na sinabi ni De Lima. Yung mga dalawang press con ni BP Sara, yung una, alam natin yan, yung ipapahukay. Ikalawa, tong death threat. Hindi ba nga, yan yung sinasabi ni BP Sara na fishing expedition nyo, wala naman nung una yan
Bakit ba nagpa-press con si BP Sara na ipahuhukay si Marcos? Bakit ba nagpa-press con na si BP Sara kasi nga ginigipit nyo, 'di ba? Nagwala yung tao. O pero still dahil abogada siya, alam niya pa rin na walang bearing yun, wala pa rin kaso sa kanya kasi hindi pa nagaganap yung krimen. Desecration of the dead, 'di ba? Hindi pa nagaganap eh. Hindi ka pwedeng i-demandan sa pangarap mo. O ikalawa ito, may kondisyon din yun. Kung ako kasi tinanong siya eh, di ba kayo nangangamba sa inyong seguridad? Huwag kang mag-alala sa seguridad ko kasi naibilan ko na. Hindi mangyayari sa akin yung ginawa nila kay Ninoy. Di ba? Kung ako ay mamamatay, nabiling ko na maghiganti. Wala naman yatang kaso na ipaghihiganti siya na pag namatay dahil hindi pa siya napapatay. Kaya yun po yung mga basis, no? Tapos yung laptop, alam ko yung laptop, hindi panahon ni BP Sara yung laptop. Ang dami naman nangyari nung panahon ni BP Sara sa DepEd. Alam ko panahon pa yan nung nagdaan eh. Kaya hindi po kay BP Sara yung laptop na yan. 2 taon lang si BP Sara sa DepEd eh. Yan po. Ngayon, anong problema ngayon? Inunahan nila yung Makabayan Black. Di hindi na makakapagsampa ngayon yung Makabayan Black. Dahil 1 taon na naman sila eh. Ewan ko lang kung bago na. Kung pwedeng magsabay-sabay na sila tapos iisahin. Yung laptop na yan, matagal na yan pa. Inabot na ni BP Sara yan. Kaya kung yan po yung ikakaso nyo, madidismiss siya ng mga senador. Sa senador naman po, ang botohan naman dyan, ganito po mangyari, no? Batay sa napanood natin. So, ang tatayo po na prosecutor ay itong mga congressman. Sino ba mga attorney dyan? Yan, makikilala yan. Pucha, maganda yan, no? Prosecutor si anong pangalan nun? Yung De Lima II, si Luistro. Baka tumula ng tumula yan eh. Di ba? Pag tumula yan, barahin ng mga senador yan. Sabihin ni Rapi Tulfo. Para ko na nai-imagine, no? Si Rapi Tulfo, senador na, no? Judge si Rapi Tulfo. Diyan ngayon mayayari kay ni Rapi Tulfo, yung mga patitigiling kayo, di ba? Mahilig yan si Rapi Tulfo. Okay na yan. Gusto ko sagutin yan mamaya na eh. Ngayon na nga, Badong Aratilis, bakit ikaw bang marunong? Badong Aratilis? Opo, marunong po ako. Kaya ka nga nanonood sa akin, di ba? Ikaw ba marunong? Pero ito po ay siyempre, alam natin na political. Ito po ang susubaybayan natin, no? Ito po ang gusto natin tignan. Ano po ang gagawin? Ano po ang mangyayari? No? Ngayon, na nagsalita na si Marcos na ayaw niya ng impeachment, tama naman kasi wala na nga nagagawa nung walang impeachment eh. Wala lalong magagawa. Nung hindi nga nag-impeachment, wala na kayo nagagawa kundi imbestigahan ng Duterte. Ngayon, pag in-impeach nyo pa, mas lalo kayo walang magagawa dahil nakatutok na kayo nun. Ang maganda po, no? Kaya gusto rin natin, akala nyo ba wala kaming pakialam? Away ni Martin yan tsaka ni Marcos.
Kasi ayaw na ni Marcos na impeachment eh. So kung good soldier, kung talagang si Martin ay susunod sa kanyang pinsan na presidente, hindi papasayan. Hindi papasayan sa committee level pa lang. Ang sasabihin ng committee level, wala, kulang sa sustansya. No substance. Meron pa sinasabi, form and substance, parang ganun. Basta sa Tagalog, walang sustansya tong reklamo nyo. Basura na agad. Kung masusunod si President Marcos. Kaya nga titignan natin eh. Titignan natin kung susunod, no? Kung susunod si Martin. Kasi pag hindi sumunod si Martin, may sarili siyang diskarte. Gusto niya wala kasi, walang chance. Sabi nga ni BP Sara paulit-ulit, ang hindi maunawaan ni Martin, hindi siya mananalo. Hindi siya mananalo kahit hindi siya mananalo. Hindi siya magiging presidente ng Pilipinas. Yan yung hindi mainawaan ni Martin. Kaya ngayon titignan natin, pag yan pumasa, nanalo si Martin sa mga congressman. Yun yung kapasya ni Martin. So wala na si BBM talaga. Tablado na maski sa Congress. Kaya ano na lang si BBM. Pag pumasa yan, parang si Martin na talaga. Hindi na pala sinusunod kumbaga sumusunod lang si Martin pag siya yung sa kanyang ideya. Titignan natin kasi galit din si Martin eh. Tablado siya ni Amy, pinatanggal yung akap niya. Kaya titignan po natin yan. Basta ito po lahat, hindi lang po to simpleng, ito ba ay political po kasi to, no? Hindi, lahat po yan pwede. Pwede bang pagka ang gusto lang po natin, purely legality lang po, absuelto po si BP Sara. Bakit maabsuelto? Kung legality, di ombudsman. Ano sabi ng ombudsman? Ang linaw na sinabi ng ombudsman. Wala pa kami nakikita na dapat imbestigahan. Tandaan nyo imbestigahan na. Hindi sampahan ng reklamo. Wala pa kami nakikita na ginawa ni BP Sara na dapat siyang imbestigahan ng ombudsman. So hindi pa karapat dapat na imbestigahan man lang. 'Di ba? Paano pang kakasuhan mo yung ombudsman, kung legal at legal, tapos na kagad 'yan. Kumbaga kung judge po o ombudsman kasi lahat ng gobyerno eh. Kung ombudsman na magpapasya, absuelto na si BP Sara diyan. Kaso ang impeachment po, kahit bali-baliktarin nyo yung legalities niyan, still botohan yan, paramihan yan. So ang makikita natin, botohan to sa pagitan ni kung susunod ba si Martin kay Marcos o hindi. Pag naipasa yan, hindi sumunod si Martin. Yari kayo. Kasi palalalain nyo eh. Kala nyo ganyan lang karami yung EDSA pagka natuloy ang impeachment. Marami yan sa batasan naman. At dadami pa yan sa Senado na. Ang maganda po, as tayo walang pakialam. Di ba? Kayo lang problema, yung mga BBM supporter. Kami, gusto nga namin, sampahan nyo na na reklamo. Bakit? Pag may impeachment na, may abogado si BP Sara, pwede siyang kumuha. This time, dahil korte na yan, pwedeng questionin ng abogado yung mga testigo. Unlike ngayon, hindi nga makapagsalita si BP Sara I will not allow you to speak. Sabi ni Chuwang napakagaling. Chihuahua. Ayon kay Yorme, olats Abante at Chua. Mukhang tagilid na kayo sa Maynila. Kumusta ba kayo?
Buhay pa ba kayo? Ayos pa ba tayo riyan? Okey. Paano niyo mapapakulong? Ombudsman nga nagsabi na eto kung nagbabasa kayo yung sinasabi niyong mapapakulong si VP Sara. 'Pag impeachment na po, Senado po 'yan. 'Pag nakapasa po rito sa congressman, yung mga congressman po yung magiging prosecutor, 'yan. Malamang 'yan si Luistro, hindi ko po kilala kung sino pa mga abogado diyan, eh. Sila po magiging prosecutor. Oh, bakit talo? Bakit mahina yung prosecutor? So far, si Luistro na it may appear that Luistro is the best attorney congressman dyan sa Congress ngayon. Ang tanong, saan kukuha ng abogado si VP Sara? Yung pinakamagagaling na abogado sa Pilipinas pwedeng kunin. Doon pa lang talo na sila eh. Yung pinakamagagaling na abogado, sila limited. Ang abogado lang nilang pwedeng kunin, mag-assist lang sa kanila yung mga public, yung yung private. Pero sila dapat yung prosecutor. Ganyan yung mga nauna eh. Nakakadalawang hearing nakakadalawang panood na ako pag nanood ako nung impeachment tong araw, walang tulugan. Gustong-gusto ko 'yun eh. Pinakamagagaling na abogado pwedeng kunin ni VP Sara yan. Sila ang makakalaban ng pinakamagagaling na abogado sa Pilipinas, eto si Luistro. Ano na nga sabi diyan ni Yes Yo? Sabi ni Yes Yo, mukhang magaling si Luistro sa mga bobo. Ngayon, patas ngayon. Pwedeng questionin ngayon, 'di ba? May testigo. Hindi na pwedeng your honor yung sila masusunod, yung wala nang contempt diyan, talagang isasalang. Halimbawa, confidential fund, pwede nang magtanong ngayon yung kampo ni VP Sara dito sa COA. Bakit mo binigyan yan? COA. Yari kayo. Kaya sa atin, wala tayong problema. Maganda nga yun eh. Mababawian natin sila eh. Alam niyo yun, yung patatahimikin ng mga senador. Yung mga senador na hindi abogado naman ngayon. Babalik sa inyo, di ba? May alam ka ba? Mario Guerrero, Alberto, ako ba? Taga-NBA ka ba? Yan ang problema sa inyo. Hindi porket magaling ako, sikat na ako. Siyempre, mga sikat muna. Hindi pwede magbasa-basa doon. Ito ngayon ang bawi. 'Di ba? Ito sa Quadcom. Sabi ni Marcoleta, panay hindi abogado yung mga yan. Imaginein po ninyo, yung mga judge ngayon, judge, mga senador, hindi mga abogado, si Tulfo, si Jinggoy, no? Pucha, tatanungin ka ni Jinggoy ngayon, tsaka ni Tulfo, naku, pwede kang mararamdaman nyo ngayon. Pag sumablay kayo ngayon, pwede kayo sigawan ng mga judge. Yung ginagawa ni Miriam, kaya lang, alam ni Miriam kasi naging magaling na abogado si Miriam, tsaka naging judge yata si Miriam kung hindi ako nagkakamali. Kaya alam niya yung patakbo sa korte. Si Tulfo. Bawing-bawi tayo. Bawing-bawi tayo kay Tulfo. Puta, tatanungin. Bakit mo binigay yung yung resibo? Gustong-gusto kong burahin eh. Gustong-gusto kong barahin sila ni Tulfo. Para makabawi tayo.
Kuya, wala na ba rally sa EDSA? Wala na pong rally. Mga ilan nagsasalita tsaka mga vloggers po ang mga naroon. Anyways, marami naman nanonood. Yung mga sinasabi naman ng nagsasalita. Pero yung rally na may speaker tas maraming tao, buhat po nung inano, yung huli na nung pinalayas, 'di ba? Kagabi meron pa rin pero hindi na kasing dami, no? Sa Biyernes daw uli yata kasi Friday group 'yan eh. Kaya tuwing Biyernes 'yan eh. Abogado ba si Chua? Putya, hindi natin alam. Utak ko raw kasing liit ng Aratilis, kita mo 'yan. Nanonood ka sa akin. Ibig sabihin nadala ka ng ano, nadala kita, napapanood kita kahit na maliit ang utak ko. Pinagkitaan kita. Pagpasok mo ba may commercial? May ads ka ba napanood? Kumita ako sa'yo. Kumita ako sa'yo. Hindi ako, abogado ba yan? Parang hindi naman. Yan lang po ang ating topic. Pwede na tayo magtanong. Pwede na po kayo magbigay na reaction.